Mula sa isang panaginip ay makikita si Oh Ai-yong na bumalik sa panahon ng kanyang internship kung saan sinasagad siya ng kanyang mabagsik na professor upang i-give up ang pagiging isang doktor. Hanggang sa siya ay nagising mula sa isang mamahaling salon at may kabuoang bayarin na umaabot ng 1.2 million won. Nabigla siya nang malaman ito at ibinunyag na wala na siyang pera. Bukod sa nalugi ang negosyo ng kanyang mga magulang ay wala na rin sila. Samahan pa ito ng pag-resign niya sa trabaho nagbunsod upang maubos ang kanyang ipon. Hanggang sa sinimulan siyang itali upang kunin ang kanyang kidney bilang kabayaran sa kanyang utang. Mabuti na lang, ito ay kasama sa kanyang panaginip. Bigla siyang nagising sa takot at agad nagtungo sa bangko, kung saan nalaman niya na umabot na ang kanyang deposit sa 50 milyong won at kailangan na niya itong bayaran. Kung hindi, ang lahat ng kanyang accounts kasama ang iba pang mga ari-arian ay ma-freeze at maaring humantong sa pagkawala ng kanyang mga assets. Dahil hindi niya kayang pamahalaan iyon, pumayag siyang i-extend ang kanyang loan ngunit hiniling ng bangko na magsumite siya ng Certificate of Employment, isang bagay na wala siya. Sa ngayon, hindi na mahalaga kahit isinumpa na niya ang pagiging doktor, dahil kailangan niyang harapin ang mga legal na banta, sa ayaw at gusto niya. Kinakailangan niyang bumalik sa mismong ospital kung saan siya minsang nag-intern para muling magtrabaho. Sinamahan siya ng kanyang kapatid na si Oh Ju-yong, na kung saan siya ay sabik na ibalik siya sa trabaho. Hanggang sa nabanggit ni Ai-yong ang nangyari sa kanilang ama ilang taon na ang nakaraan, matapos na maskam ang kanilang ama ng isang kaibigan ay bumagsak ang kanilang negosyo. Naalala din ni Ai-yong ang pangako ng kanilang ama na magtatayo ito ng ospital para sa kanya ngunit ang lahat ay nauwi sa wala. Habang nasa Yuljay Medical Center ay nag-aalangan pa ring pumasok si Ai-yong. Dahil dito, pinagalitan siya ng kanyang ate at sinabi na ang magagawa niya ngayon ay magtrabaho at kumita ng sarili niyang pera upang mabayaran niya ang kanyang utang at mamuhay ng maayos. Pagkapasok ni Ai-yong sa elevator ay naabutan siya ni Dr. Gu Duwon. Mukhang iniiwasan siya ni Ai-yong kaya't sinubukan niyang isara ang pinto ngunit mabilis siyang nakapasok. Nang nakaalis na ang lahat ay sinabihan siya ni Ai-yong na huwag sabihin kahit kanino na sila ay magkakilala. Sa lounge, si Ai-yong at ang tatlong iba pa bilang first-year residents ay ipinakilala ni Dr. Gu sa kanyang mga kasama na second and third-year resident doctors. Doon ay ipinakilala din niya ang kanyang sarili bilang fourth-year resident. Isa sa mga first-year residents ay si Kim Sabi, isang henyo na mahilig magbasa ng mga klasikong aklat, isang perfectionist ngunit kulang sa emosyonal na katalinuhan. Si Dr. Payo Nam-kyung ay dating classmate ni Ai-yong, na isa din sa top-notch shares ng kanilang school kasunod ni Ai-yong. Samantala, si Eun Jae-il, isang ex-K-pop idol, ay nakatuon na ngayon sa medisina ngunit madalas na banibigo ang kanyang mentor. Sa kanyang labis na pagkasabik ay kadalasang nawawala siya sa kung ano ang tama. Kaagad na natanggap ng 4 na bagong doktor ang kanilang pangunang araw na gawain at si Ai-yong ay naatasan na obserbahan ang isang C-section na isinagawa ni Professor So Jong-min, na binansagan bilang The Witch ng mga residente dahil sa sobrang pagka-terror nito. Habang sa hallway, ang kanilang kasama na si Dr. Nam-kyung ay mas natatakot at nag-aalala kesa pasyente na mga anak na. Samantala, sinusubukan ni Sabi na kumpletuhin ang kanyang unang task para kuhanin ang pahintulot ng isang pasyente na may cancer para sa kanyang operasyon. Subalit ginawa niya itong isang checklist lamang na walang anumang pagpapakita ng empatiya para sa pasyente. Ang pasyente ay natatakot at tila nangangailangan ng pampatibay loob ngunit lalo niya itong tinakot at agad na umalis pagkatapos pumirma ng pasyente sa waiver. Samantala, magkasamang kumain sina Ai-yong at Dr. Gu. Habang nangunguha si Ai-yong ng maraming pagkain, siya ay nagreklamo kung bakit kailangan nilang pumasok sa trabaho ng mas maaga sa oras ngunit kailangang umalis ng lampas na sa oras. At bago pa lang niya simulan kainin ang kanyang pagkain, natapos na si Dr. Gu at agad na umalis, dahilan upang dumakat lang siya ng isang subo at agad tumayo para sundan ang doktor. Habang nasa operation room, sinabi ni Dr. So kay Ai-yong na itapon ang tahi ngunit hindi niya ito naintindihan at patuloy niya itong hinawakan na para bagang gusto itong gawing souvenir. Sinabihan siya ni Dr. So na kung hindi pa niya ito itapon ay maaari itong maisama sa loob ng pasyente. Gayunpaman, hinawakan pa rin niya ang sinulid na nagbunsod upang si Dr. So ay paalisan siya sa field at sinabihang manood upang matuto. Doon ay nakita niya ang ibang doktor na itinapon lang ang tahi sa sahig. Samantala, si Jae-il ay pinagalitan ng kanyang mentor na si Dr. Cha, ang second-year resident doktor pagkatapos nitong iuulat ang kanyang obserbasyon mula sa isang pasyente na kakatapos lang sa operasyon. Iminungkahi ni Jae-il na maaring nabasag ang bungo ng pasyente dahil lamang sa nakita niya etong sinisipon. Samantala, si Sabi ay masaya at naniniwala na siya ang mangunguna sa lahat pagdating sa pagpapapirma ng consent forms.
Gayunpaman, ang pangalawang pasyente ay hindi madali at ayaw pumirma sa form. Pagkatapos ay sinabi nito na ang mga doktor ay matatalino na kayang kabisaduhin at intalye ang lahat ng mahihirap na salita na nasa consent form. Tinanong niya si Sabi kung bakit kailangan niyang magduso ng isang sakit na kakilakilabot. Sinubukan niyang mamuhay bilang mabuting tao ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nauwi pa rin siya sa ganong sitwasyon. Sa pagkabigla ay sinabi sa kanya ni Sabi na ang pagiging mabuting tao at ang pagkakaroon ng kanser ay ganap na magkaiba. Gayunpaman, ang pasyente ay nananatiling matigas at ayaw sumalang sa operasyon. Sa Residence Lounge, masayang ibinalita ni Jail na binibigyan sila ni Professor So ng credit card para kumain sa labas at mag-celebrate dahil napagtagumpayan nila ang kanilang unang araw ngunit walang gustong sumama dahil ang lahat ay may mahahalagang bagay na dapat gawin. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Aiyong sa bahay ng kanyang kapatid para sa hapunan at nakasalubong niya si Duan na kasama rin sa hapunan. Tinanong ni Duan kung bakit kailangan nilang ilihim sa ospital kung anong meron sila at agad sinabi ni Aiyong na maaari siyang mag-resign anumang oras kaya hindi na nila kailangang malaman. Habang naghahapunan, napag-alaman na si Duan ay bayaw ni Aiyong dahil kapatid siya ng asawa ni Juyong, ang kanyang ate. Tinanong sila ni Juyong kung kumusta ang unang araw sa trabaho ni Aiyong at dito ibinuking ni Duan ang nangyari kung saan si Aiyong ay napagalitan ng isang propesor dahil sa isang sinulid na dapat sana ay itapon, dahil dito, mabilis na pinigilan ni Aiyong si Duan kaya naman sinabi na lang niya na naging mabuti ang unang araw ni Aiyong sa trabaho. Nang malaman ng kanyang ate na pinagalitan siya ng kanyang propesor ay nagalit ito dahil naisip niya na paraan eto ni Aiyong upang makapagbitiw sa lalong madaling panahon. Agad niyang ipinaalala ang kanyang utang at sinabi na kahit na mabayaran niya ang kanyang utang ay kailangan pa rin niyang magtrabaho para mabuhay. Higit pa rito, nalaman ni Aiyong na si Duan ang gumawa ng paraan para makabalik siya sa Yulje's Medical Center. Hindi nasiyahan si Aiyong sa balita kaya naman agad nagsabi si Duan na wala siyang masyadong ginawa at hindi niya inaasahan na tatanggapin siya. Doon ay sinabi ng kanyang bayaw na lahat ay dahil sa kanyang mga kakayahan kaya siya natanggap. Dahil dito, sinabihan ni Joyong ang kanyang asawa na huwag bibihan si Aiyong. Hanggang sa napag-alaman na si Aiyong ay dating paborito ng kanilang mga magulang dahil siya ang bunso. Sa oras ding iyon ay tinawag si Duan at kailangan niyang bumalik sa ospital. Agad siyang binigyan ni Aiyong ng tubig at bago umalis ay sinabi niya, kailangan kitang makita sa ospital bukas, Dr. O. Kinaumagahan, binigyan ni Duan ng gawain si Aiyong na subaybayan ang isang buntis na malapit ng manganak. Bago umalis ay sinabihan niya si Aiyong na subaybayan ang tibok ng puso ng pasyente at ang pag-urong ng kanyang matris. Ayaw ni Aiyong na umalis siya kaya naman agad siyang tinanong ni Dr. Gu at sinabing, gusto mo ba akong manatili sa tabi mo? Agad siyang binitawan ni Aiyong at pagkatapos ay agad naghabilan ang doktor na bantayan niyang maigi si Miss Lee, na naka-assign kay Professor So. Dahil dito ay nadismaya si Aiyong dahil alam niya na isang maliit na kamali lamang ay paniguradong malilintikan siya. Habang sinusuri ni Aiyong si Miss Lee, ay agad etong nagtapat na ito ang kanyang ikalawang beses na magbuntis at hindi first time. Gusto ni Miss Lee na ilihim ito sa kanyang kasalukuyang nobyo bagay na inayunan naman ni Aiyong. Pagdating ng kanyang nobyo, sinabihan agad ni Aiyong ang lalaki na pwedeng mahirapan si S. Lee sa kanyang unang pagbubuntis at pwedeng mauwi ito sa cesarean, bagay na ayaw ni S. Lee na mangyari. Pagdating ng break time, tinanong ni Sabi ang kanyang mga kasama kung ano ang kanilang gagawin sa pasyente na may cancer na ayaw pumirma para sa pangalawang beses na operasyon. Para kay Jail, mas mabuting humingi siya ng tulong sa kanilang seniors, bagay upang sabihin ni Sabi na mas gugustuhin niyang gawin yun ng hindi inaasa sa iba, dahil ayaw niyang maapakan ang kanyang pride. Samantala, tinawag ni Aiyong si Professor So at inulat na ang baby ni Miss Lee ay lalabas na. Subalit nang tignan siya ni Professor So ay nakita niyang nasa 2 cm pa lang ito kaya't kailangan pa nilang maghintay. Pagkaalis ay pinagsabihan ng profesor si Dr. Gu na bantayan niyang mabuti ang mga bagong residente dahil tila hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Samantala, matapos basahin ni Sabi ang tungkol sa mga paraan kung paano makuha ang puso ng isang pasyente, binalikan niya ang cancer patient na tumanggi sa kanya upang muling magpa-opera. Ngunit nabigla siya nang makita niya si Dr. Gu na kausap ang pasyente. Sinusubukan niyang pagaanan ang loob nito at makikita ang pagbigay niya ng sapat na oras upang makinig sa pasyente, habang pinapalakas ang kanyang kumpiyansa na mapagtagumpayan niya ang sakit. Hinintay ni Sabi na lumabas si Dr. Gu at nalaman niya na pumayag ang pasyente at pumirma na sa consent form. Target ni Sabi na mapirmahan ang lahat ng mga forms bago mag 6 PM sa ilalim ng kanyang pangalan ngunit hindi ito nangyari sa paraang inaasahan niya. Hanggang sa nalaman ni Dr. Gu na nakikipagpaligsahan ito sa pagpapapirma ng consent forms.
Dahil dito, pinayuhan siya ni Dr. Gu na maaari siyang makakuha ng papuri at gantimpala mula sa paaralan o sa kanya mismong pamilya, pero pagdating sa ospital ay kinakailangan niya munang isantabi ang kanyang pansariling interes, dahil nasa lugar siya kung saan kailangan niyang unahin ang pangangailangan ng mga pasyente bago ang sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Aiyong ay di na mapakali dahil si Miss Lee ay nagkakaroon na ng contractions at ang sanggol ay kailangan ng lumabas sa lalong madaling panahon. Imbes na tawagan si Professor So ay kay Dr. Gu siya tumawag upang ipaabot na fully dilated na ang cervix ng pasyente. Pagkatapos ay agad nilang dinala si Miss Lee sa delivery room, subalit habang nasa hallway ay kinakailangan niyang ipatigil ito dahil sa sandaling iyon ay lalabas na ang sanggol. Kaagad, huminto si Aiyong sa gitna ng pasilyo at bilang nag-iisang doktor na naroroon, humingi siya ng guwantes at sinabihan ang iba pa para tumulong. Pagkatapos ng ilang minuto ay karga na niya ang sanggol sa kanyang mga kamay. Siya ay natulala at di makapaniwala na sa oras na yun ay nagawa niyang magpaanak, sa ikatlong araw pa lang ng kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Professor So. Pagkatapos asikasuhin si Miss Lee, tinawagan siya nito at pinagalitan sa kadahilan ng hindi niya nadala ang pasyente sa delivery room bago pa ito manganak. Doon ay sinabihan siyang mapalad dahil hindi komplikado ang panganganak ng pasyente. Muli siyang tinanong kung alam ba niya ang mga pagkakamaling nagawa niya sa araw na iyon. Sumagot si Aiyong at sinabing meron siyang dalawang pagkakamali. Una, hindi niya na-monitor ng mabuti ang pasyente at nagulat na fully dilated na siya kahit hindi pa. Pangalawa, nabigo niyang subaybayan ang pasyente kung kailan nasa active labor na siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Professor So na manalangin at magpasalamat, dahil parehong ligtas ang mag-ina. Gayunpaman, binalaan siya ng profesor at sinabing, "One more mistake, and I'll show you what really a witch is." Samantala, bago umuwi ang mga baguhang doktor ay sinabi ni Jae-il na ang mga titik mula sa salitang OB-GYN ay makikita lahat sa kanilang mga pangalan. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang interesado. At habang umuwi si Aiyong, nakita siya ng kanyang ate na tumatakbo patungo sa kanya, at naisip niya na mukhang nasa sabik na si Aiyong upang magpasya na ipagpatuloy ang kanyang karera bilang doktor. Kinabukasan sa silid ng operasyon, isang babaeng doktor ang nagtanong kay Aiyong kung siya ang bagong residente na nagpaanak sa kanyang ika-3 araw sa gitna ng pasilyo. Doon ay sinabi niya kay Aiyong na karamihan sa mga baguhan na nakaranas na ng pagpapaanak ay nagsasabing, "I think OB is my calling." Ngunit nang tanungin niya si Aiyong ay sinabi niyang hindi siya interesado at nagulat ang doktor. Sinabi niya kay Aiyong na masyado pang maaga para malaman ito. Pagkatapos ay ipinasa niya kay Aiyong na tapusin ang tahi, ngunit tumanggi ito na mas ikinagulat ng doktor. Paglabas niya ng silid, tinanong niya ang isa sa mga empleyado tungkol sa pangalan ni Aiyong, na para bagang interesado ito sa kung anong meron siya. Sa mga sumunod na araw, ang mga bagong doctors ay napapagod na at halos wala na silang oras upang kumain. Higit pa rito, kailangan nilang magsumiti ng detalyadong report tungkol sa mga ginagawa nila araw-araw kay Dr. Mayong, na lalong nagpapahirap sa kanilang mga gawain. Ginagamit naman ni Dr. Mayong ang kanilang mga pinaghirapan upang bumuo ng koneksyon sa kanyang immediate boss, habang ang mga residente ay walang tulog at pahinga. Ayon kay Dr. So, makikita ang emosyonal na pagkalas ng mga bagong residente habang dumaraan sila sa 5 yugto ng kalungkutan. Una ay ang pagtanggi dahil hindi tanggap ang mga pangyayari, sumunod ang galit, pakikipagkasundo, depresyon at panghuli ay pagtanggap sa nangyari. Ayon sa propesor, nakikita niya ang mga bagong doctors na dumaraan sa mga nasabing yugto at ang tanging pinagtataka niya ay kung bakit ayaw nilang gawin ang obstetrics. Samantala, pinili ni Dr. Mayong si Aiyong upang tapusin ang kanyang pagtatahi, subalit tinanggihan niya ito. Sa pagkainis, minanipula ni Dr. Mayong ang isang sitwasyon para magmukha si Aiyong na walang kakayanan at para lumabas etong sinungaling. Inutusan niya ito upang tawagan ang ibang departamento ng hating gabi tungkol sa isang emergency at pagkatapos ay nagkunwaring walang alam sa mga pangyayari. Dahilan upang magmukha si Aiyong na sinungaling at para mainis ang ibang doktor sa kanya. Dumaan naman si Jae-il sa mga di kaaya-ayang pangyayari, mula sa pagkalimot upang bigyan ng almusal ang isang pasyente hanggang sa pag-aakalang buntis ang isa pa na dumaraan sa chemotherapy. Hanggang sa ang ibang doktor ay sinimulan siyang iwasan at di muna binigyan ng anumang trabaho. Ito ay sumubok sa kanya kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagdodoktor o hindi na. Samantala, isang pasyente ang nagreklamo kay Sabi tungkol sa kanyang pagiging walang empatiya at hindi angkop ang pinapakita para sa kanyang propesyon. Subalit kahit na pinagalitan siya ni Professor Kung, ay pinagpilitan pa rin niya ang kanyang nalalaman kung kaya naman hinulaan siya ng Professor na T ang kanyang MBTI.
Sinabihan siya ng propesor na humingi ng tawad at suyuan ang pasyente subalit noong siya ay bumalik sa silid, hindi ito humingi ng pasensya bagkus sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang nalalaman dahilan upang mahimatay ito. Kinalaunan, nag-usap ang dalawa at napag-alaman na ang pasyente ay nagdadalamati sa pagkawala ng isa sa kanyang kambal, hanggang ang dalawa ay nagkasundo. Dahil sa kamalian ni Jae-il, si Nam Kyung, napagod na sa trabaho ang sumalo sa kanya, at habang siya ay hirap na, siya ay pinasahan ni Dr. Mayong ng kanyang trabaho, upang linisin ang sugat at palitan ang damit ng isang pasyente, ang babaeng dumaraan sa chemotherapy na si Miss Yeom, na gustong magpalit ng damit 4 na beses sa isang araw. Matapos ang isang matrabahong araw, si Aiyong ay nasa sagad na sa kanyang limitasyon, halos tumakbo siya palayo ng ospital subalit nang marinig ang isang emergency na cold blues. Nagmadali siyang pumasok upang tumulong dahilan upang matagumpay na nailigtas ang isang ina at hindi pa isinisilang na anak. Pumasok si Professor So sa panahon ng emergency at kinilala ang mga pagsisikap ni Aiyong, si Dr. Mayong na doktor on duty ay huli na nang dumating dahilan upang siya ay magsinungaling at lalong napag-alitan sa oras na yon. Nang maglaon, hiniling ni Duwon kay Aiyong na samahan ang isang buntis sa ibang sangay ng ospital. Sa daan, ang babae ay nakakaramdam ng pananakit sa kanyang tiyan, at kahit na walang aktwal na banta, sinigurado ni Aiyong na magiging comfortably siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay hanggang sila ay makarating. Sa ibang lugar, si Nam Kyung, na nasa kanyang breaking point, ay pumara ng taxi at tumakbo palayo. Hanggang makatanggap siya ng mensahe na kailangan ayusin ang dating silid ni Miss Yeom. Agad siyang bumalik sa takot na ang kanyang pasyente ay maaaring namatay na. Sa kabutihang palad, ang pasyente ay nalipat lang ng silid, doon ay humingi siya ng paumanhin sa pagiging demanding. Ibinunyag niya na ang propesor ang pumuri sa husay niya sa pag-aasikaso, kaya naman paulit-ulit niyang hinihiling na siya na lang ang mag-assist sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay pinagtapat ni Miss Yeom na 3 taon na siyang lumalaban sa kanyang sakit hanggang dumating sa punto na sarili lang niya ang kanyang iniisip. Humingi siya ng tawad hanggang parehas silang napaluha at nagkasundo sa oras na yon. Pagdating sa ospital, nakilala niya si Dr. Chu Minha, isang 4th-year resident at bagong kasal. Pinuri niya si Aiyong at naniniwala na kaya siya pinagkatiwalaan na dalhin ang pasyente ay dahil nakita nila ang kanyang potential. Bago umalis, inabot niya ang isang sabre para ihatid kay Duwon. Lingid sa kaalaman ni Aiyong, naghinala si Minha na tataakas ito at baka di na siya bumalik sa ospital, kaya sinadya niyang bigyan siya ng isang walang laman na sabre para bumalik siya sa ospital. Pagkatapos may hatid ang sabre, nagdesisyon na rin si Aiyong na di na siya papasok kinabukasan. Ngunit nang maharap siya sa ibang doctors, muli siyang pinagsabihan ni Dr. Mayong tungkol sa paggamit ng tamang termino, dahilan upang mapahiya siya sa ibang doctors. Gayunpaman, biglang dumating si Dr. Go at ipinaliwanag na sa kanya galing ang nasabing term na ginamit, hanggang sa pinagsabihan niya si Dr. Mayong sa kanyang pagsisinungaling. Doon ay sinabi niya na hindi na kailangan ng mga first-year residents na mag-report sa kanya, at siya na lang ang bahala sa 4. Pagkatapos ay nilapitan niya si Aiyong at ibinulong sa kanyang tainga na hindi siya pwedeng umalis dahil may 50 milyon pa siyang kailangan bayaran. Kinalaunan ay nakumbinsi ng mga residente ang nagtatampo na si Jae-il na bumalik sa ospital. Habang naghahanda silang isumite ang kanilang nightly reports, nagulat sila nang malaman na hindi na nila kailangan gawin yun. Yun ay dahil kay Duwon, na nakipagkasundo kay Dr. Mayong para protektahan ang mga residente. Hanggang sa matanggap nila ang kanilang unang sahod, ang unang bunga ng kanilang pinaghirapan. Matapos matanggap ni Aiyong ang pinakaunang sahod ay sinabihan siya ng kanyang ate na mag-contribute ng konti sa mga gastusin at tumulong sa gawaing bahay. Subalit muli niyang pinaalala ang kanyang sinabi na mag-focus muna sa pagbabayad ng kanyang utang. Dahil dito sinabihan siya ni Juyong na huwag na rin bibili ng kahit anumang personal na gamit. Hanggang dumating si Duwon at ang kanyang kuya. Sa hindi inaasahan ay agad na nagyaya si Aiyong na maglibre ng dinner. Ngunit tinanggihan ito ni Duwon sa kadahilan ng may naghihintay na trabaho sa ospital. Si Aiyong na mukhang nahuhulog na kay Duwon ay agad din nagpaalam at kailangan niyang sumabay para sa isang meeting. Ngunit habang sila ay patungo sa ospital, nalaman ni Aiyong na tinanggihan siya ni Duwon sa hapunan dahil kay Dr. Mayong. Ayon kay Duwon kinakailangan niyang puntahan si Dr. Mayong para sa request nito na tulungan siya para sa isang research paper. Habang nasa cafeteria ay nalaman ni Aiyong mula sa ibang doctors na si Dr. Go ay halos nakatira na sa ospital kaya naman tinawag siyang the permanent resident. Kinaumagahan, pumasok si Sabi at Nam Kyung suot ang kanilang mga bagong damit, bagong gamit at bagong porma maliban kay Aiyong. Dahil sa kanyang utang,
kinakailangan niyang magtipid. Habang nasa elevator ay inaakala ni Namkyang na interesado ang isang doktor sa kanya na walang iba kundi si Professor Sokmin. Ngunit sa huli ay napag-alaman na meron siyang isang love interest na si Seokbin, isang doktor din na nagtatrabaho sa ospital. Samantala, ang mga bagong residente ay nagtipan-tipon kasama ang kanilang mga seniors. Doon ay nagalit ang isang profesor kay Aiyong dahil sa pagka-delay ng kanyang operasyon. Samantala, si Jae-il na nakatanggap ng isang pasasalamat mula sa isang pasyente ay nagdaragdag sa kanyang posibilidad na ma-feature sa compliment board ng ospital. Ang maliit na pagkilalang ito ay nagpabago sa kanya para maging isang patient care guru sa mata ng kanyang mga kapwa-residente. Sa sumunod na araw, si Aiyong ay nagsimulang humawak ng mga bagong pasyente, kabilang ang isang ina na hindi matanggap na ang kanyang anak na babae ay maaaring may kanser. Hindi alam ni Aiyong kung paano ito aliwin, kaya naman nilapitan niya si Duan upang humingi ng payo. Doon ay malumanay siyang pinayuhan na bigyan ng consideration at bisitahin ang mga pasyente ng madalas para malaman nila na siya ay may malasakit. Sa ibang silid, pinagmamasdan ni Namkyang si Jae-il kung gaano niya kumbonsihin ang isang pasyente ng walang kahirap-hirap kaya naman tinanong siya kung ano ang kanyang sikreto. Doon ay agad niyang sinabihan ang pasyente na kumain at mag-ehersisyo ng mabuti para mabilis gumaling, sinubukan ito ni Namkyang, at nagulat siya dahil ito ay gumana. Sa kabila nito, patuloy na nahihirapan si Aiyong sa pagbuo ng koneksyon sa mag-ina. Natapos siyang kumain kasama si Duwon ngunit muli siyang nadismaya, dahil ang akala niya ay kakain sila sa labas at hindi casual lang na pagkain, di kagaya ng inaasahan niya. Kinalaunan, si Duwon ay muling pumasok upang tumulong na ipaliwanag ang prosesong medikal sa pasyente ni Aiyong at sa kanyang ina, na ipinapakita ang kanyang kalmadong paraan sa tabi ng kama. Sa ibang bahagi ng ospital, si Sabi ay nakatalaga sa isang buntis na first-year university student at ang ama ng buntis ay nabigla at nagalit sa balita. Dahil wala pa ang ama ng sanggol, nagiging tense ang sitwasyon dahil hindi ito matanggap ng kanyang ama. Humingi ng payo si Sabi kay Jae-il at doon ay sinabi niya na kailangang marinig ng kanyang ama ang pag-iyak ng kanyang apo upang tunay niya itong maunawaan. Sa storyline ni Aiyong, siya ay ngumunguya ng kanyang propesor dahil sa pagkaantala muli ng mga operasyon. Sa sandaling iyon, ang ina ng pasyente ay namagitan at hinayla si Aiyong sa tabi. Sa kalaunan, ang pasyente ni Sabi ay nagsilang ng isang malusog na sanggol na babae. Sa di inaasahan, dumating ang ama ng sanggol at makikitang namula ang kabilang pisngi dahil sa sampal ng kanyang ina na ayaw pumunta upang makita ang kanyang apo. Ang ama ng babae ay naawa sa kanya dahilan upang lumambot ang kanyang puso habang labis na nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak na babae. Nang maglaon, sinamahan ni Aiyong ang kanyang batang pasyente na may cancer sa OR para sa isang hysterectomy. Ang ina ay nag-aalala na ang kanyang anak na babae ay maaaring mangailangan ng hormone therapy habang buhay. Kahit na ang pasyente ay matapang sa panlabas, siya ay bumigay at umiyak sa operating room. Si Aiyong, na nakakaramdam sa nangyayari ay muling denilay ang operasyon, na labis na ikinagalit ng propesor. Gayunpaman, ang operasyon ay naging matagumpay na ikinatuwa ng pamilya ng pasyente. Samantala, kinuha ni Sabi ang regalo na itinapon ng ama para sana sa kanyang anak. Ito ay sa kadahilan ng di pa rin niya matanggap ang nangyari at para sa kanya, ang sanggol ay siya rin ang hihila sa kanya pababa. Ipinasuot ni Sabi ang itinapon na regalo sa kanyang pasyente, at lubos etong nakatulong sa kanya. Nang malaman niya ito ay galing sa kanyang ama, siya ay napaluha habang binabasa ang kanyang sulat. Di napigilan ni Sabi na mapaluha kaya't hinikayat niya ang kanyang kasama na pumasok para aliwin ang babae. Sa kabila nito, si Namkyung ay nagsimulang magilty nang matuklasan niyang nag-eehersisyo ang kanyang matandang pasyente hanggang hating gabi dahil sa kanyang habilin na gawin ito para mabilis gumaling. Ayon sa matanda, may kasal pa etong dadaluhan, kinabukasan, nabigla ang mga doctors dahil siya pala ang ikakasal at hindi ang kanyang apo. Sa bandang huli, na-reschedule ang kasal hanggang sa siya ay gumaling. Sa hospital board, ay kinilala ang mga residente na nakakuha ng mga papuri at dito ay masasabing walang shortcut sa anumang larangan ng buhay upang makakuha ng pagkilala. Samantala, pinatawag ang lahat ng employees para sa tao ng photograph. Sa hindi inaasahan, si Aiyong na may gusto kay Dr. Gu ay hinawakan ito sa kamay, dahilan upang ang dalawa ay hindi tumingin sa kamera, bagkus ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isa't isa. Habang ang mga resident doctors ay nakaton sa kani-kanilang gawain, hindi inaasahang dumaan ang kapatid ni Aiyong. Gayunpaman, iniwan ni Aiyong ang kanyang laptop na nakabukas, dahilan upang makita ng kanyang mga kasama ang kanyang messages kung saan binanggit niya ang kanyang planong mag-resign sa mga susunod na araw.
Ito ay maliwanag na nakakaalarma kay Sabi, na lalong nag-aalala para sa kanya. Nang maglaon, sa isang pagpupulong kasama sina Professor So at Duwon, si Aiyong ay inatasan upang maging leader sa paggawa ng isang research paper kahit wala sa kanyang loob na gawin ito. Yun ay sa kadahilan ng aalis na siya sa lalong madaling panahon. Ang pagkakataong ito ay labis na nagpalungkot kay Sabi dahil lubos niyang inasam ito pero hindi sa kanya napunta. Samantala, si Namkyang ay nagtungo sa isang hair salon upang mag-relax at magpaganda nang di inaasahang mag-cross ang landas nila ni Dr. Mayong. Matapos marinig si Namkyang na magsalita tungkol sa kung paano ipinapasa ng isang nurse ang kanyang trabaho sa kanya, nagbahagi si Dr. Mayong ng ilang payo tungkol sa paghihiganti. Sinabihan niya si Namkyang na huwag niyang hintayin na utusan siya ng isang nurse, bagkus pangunahan niya ito at umasta bilang doktor. Sa ospital, hindi pa rin nagbubunga ang mga pagtatangka ni Aiyong na magpahiwatig ng kanyang pagmamahal kay Duwon. Nang maglaon, nakita ni Sabi si Aiyong na masigasig na gumagawa ng kanyang research project at lalo pa itong nasaraan ng loob ng malaman na si Aiyong ay kasama sa isang mahirap at mapaghamong trabaho. Samantala, isang mag-asawa na nawala ng sanggol noon dahil sa sakit sa puso ay buntis muli, at determinado si Professor So na suportahan ang malusog na panganganak. Gayunpaman, naging mapanganib ito dahil sa kanyang history. Dahil sa selos, dinlit ni Sabi ang mga research files ni Aiyong sa kanyang computer. Dahil dito si Aiyong ay napag-alitan, ngunit sa halip na matanggal sa proyekto, pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagtulong kay Professor So sa bawat operasyon, isang bagay na hinanggad ni Sabi pero mukhang hindi mangyayari sa kanya na lalo niyang kinainis. Habang nasa operasyon, aksidenteng nasugatan ni Aiyong ang kamay ni Duwon dahilan upang sa pilitan niyang ituloy ang pagtatahi. Nang maglaon, habang sinusubukan ni Aiyong na humingi ng tawad kay Duwon, muli etong nagambala dahil sa pagdating ng isang buntis at ng kanyang asawa. Ang mga pagsusuri ay nagpapakita na ang amniotic fluid ng ina ay mababa isang impeksyon na kumalat sa kanyang matris na umaabot na ng 20 linggo, bagay na imposible upang mailigtas ang sanggol. Sa table ni Aiyong ay nag-iwan si Professor So ng maikling mensahe ng papuri at habilin na ibigay ang tala ng kanyang report sa kanyang email. Ngunit nang makita ito ni Sabi ay inalis at hinulog ito sa sahig. Sa huli ay pinagsisihan niya ang kanyang ginawa subalit nang muli siyang bumalik para kunin ito ay wala na ang sulat. Dahil dito ay lalo siyang nagilty sa kanyang ginawa. Kasabay nito, naisip ni Namkyang kung paano siya tinulungan ng nurse na tinrato niya ng malamig pagkatapos magsuka ang isang pasyente sa harap nila. Nilinis ng nurse ang kanyang kalat habang si Namkyang ay nagpalit ng damit. Nang napagtanto ni Namkyang ang kanyang pagkakamali, nagpasya siya na maging mabait. Hiniling niya kay Jae-il na ilihim ang kanyang binabalak na paghihiganti subalit mukhang walang kaalam-alam si Jae-il tungkol dito. Samantala, inanyayahan ni Aiyong si Sabi na tumulong sa isang gawain na nakadurog ng kanilang puso kung saan kinakailangan nilang kumuha ng sample mula sa namatay na bata upang ipadala ito para sa DNA testing. Sa isang pagbabalik-tanaw, napag-alaman na tumanggi si Aiyong na gawin ang pamamaraan ng mag-isa, ngunit pagkatapos makatanggap ng paghihikayat mula kay Duwon, inanyayahan niya si Sabi upang gawin nila etong magkasama. Ang sample ay ipinadala para sa genetic testing, at sa kabila ng sakit, matagumpay na naisagawa ng dalawa ang kanilang gawain. Samantala, nagtipon-tipon ang departamento ng OB-GYN para sa isang hapunan, kung saan ang mga propesor ay tinukso ang mga residente na ibunyag ang mga palayaw na ginagamit nila para ipantawag sa kanilang mga senior. Sinubukan ni Jae-il na ilihis ang atensyon, ngunit ang lasing na si Aiyong ay diretsahang sinabi na si Professor So ay tinawag na 20 questions, dahil daig pa niya ang mga residente ng walang katapusang mga tanong. Habang si Professor Kung ay tinawag na The Screaming Devil, dahil mahilig siyang maniga sa ospital. Dagdag pa nito umeksina naman si Namkyang na mayat-maya tinatawagan ng boyfriend. Sa pagkainis, siya ay nakipaghiwalay dito pagkatapos ng 7 years nilang pagsasama. Pagkatapos magpalipas ng ilang minuto sa banyo, bumalik si Aiyong sa kanilang lamesa. Ngunit habang iniinom niya ang polak at kinakain ang pulutan ay nabigla siya nang malaamang umalis na ang kanyang mga kasama at ang pumalit ay walang iba kundi ang taong nagngangalang An Jong-won. Kinabukasan, si Aiyong, na sobrang pagod na sa trabaho ay nasigawan niya ang intern dahil sa pagiging makuyit nito sa harap ng pasyente. Nasaksihan ito ni Duwon at mahigpit na sinaway si Aiyong at pinagsabihan na kailangan pa rin niyang magtimpi at elugar ang kanyang galit. Pagka-uwian, nagkita ulit sila sa elevator papunta sa kanilang dorm. Napagtanto ni Aiyong na lampas na ang hating gabi at opisyal na ang kanyang kaarawan. Kaagad siyang sinabihan ni Duwon na magsabi lang ng kanyang gusto at totoperin niya ito. Sa di inaasahan, hiniling ni Aiyong kay Duwon kung pwede niya ba siyang gustuhin. Sinagot siya nito at sinabing oo.
Ngunit pagkalabas nila sa elevator ay agad na dinurog ni Duwon ang kanyang pag-asa sa pagsabi na kung gusto niyang gawing awkward ang mga bagay-bagay sa pagitan nila, ay maaari niyang gawin ito. Patuloy naman na tumatawag si Jae-il sa mga nakakataas na doktor upang kumpirmahin ang kanyang mga diagnosis at lalo siyang nagiging proud sa bawat tamang hula nito, ngunit hindi nito alintana na dagdag trabaho na pala ito sa kanyang mga seniors. Samantala, si Sabi ay nahaharap sa isang mapanghamong sitwasyon sa isang pasyente. Isang lola ang nahihiya tungkol sa kanyang prolapse na matris at nag-aalangan na sumailalim sa operasyon dahil sa takot na machismis. Ginagawa ni Sabi ang kanyang makakaya upang bigyan siya ng katiyakan, ngunit sa huli ay si Professor Ryo ang nagtagumpay. Binalangkas niya ang kanyang kondisyon bilang ina na walang pahinga kasama na ang lahat ng kanyang sakripisyo, dahilan upang magkaroon ng ganong sakit. Ang kanyang paghihikayat ay nagudyok sa babae na muling isaalang-alang ang operasyon ng may pagmamalaki sa halip na kahihiyan. Sa ibang lugar, ang pasyente ni Aiyong, na natatakot na hindi magising pagkatapos ng operasyon ay humiling kay Aiyong na tawagin ang kanyang pangalan ng malakas. Sa kabutihang palad, siya ay sumailalim sa isang matagumpay na operasyon. Tinupad ni Aiyong ang kanyang pangako, na isigaw ang kanyang pangalan upang maibalik siya sa kamalayan. Samantala, patuloy na iniiwasan ni Duwon si Aiyong at ibinubuhos ang kanyang panahon sa pagtulong kay Dr. Mayong sa kanyang research paper. Nang gabing iyon, buong pagmamalaking ikinwento ni Jae-il ang kanyang matagumpay na pagsusuri kay Duwon. Subalit siya ay pinagsabihan dahil lumalabas na siya ay takot at umiiwas lang sa responsibilidad dahil kinakailangan niyang isang guni ito sa ibang doctors, pagpapakita na hindi pa siya sigurado sa kanyang sarili na gumawa ng mga huling desisyon. Habang ang mga residente ay in-enjoy ang isang tahimik na gabi, binasag ito ni Sabi sa pagkomento sa kapayapaan, hanggang muling nagkaroon ng tawag para sa Code Blue. Napag-alaman na ang kalusugan ng isa sa may sakit na ina ay mabilis na bumagsak, at nagiging malinaw na hindi na siya magtatagal pa. Nabigla si Aiyong nang siya ang inates ang magpaliwanag sa batang anak na babae. Dito, agad sinabihan ni Aiyong ang batang babae na ang kanyang ina ay nasa langit na. Umiyak ang batang babae habang nagtatanong kung paano na ang buhay niya ngayon mag-isa na lang siya. Diretsahang sinabi ni Aiyong na sa susunod na araw ay darating ang taong titingin sa kanya at makakasama niya sa kanyang paglaki. Bago niya ibigay ang kanyang number sa bata ay sinabi niya ang mga susunod na mangyayari para sa lamay at libing ng kanyang ina. Doon ay binanggit niya na ganoon din ang nangyari noong panahong nawala ang kanyang ina. Pagkatapos ay binigay niya ang kanyang number at sinabing tawagan siya oras na may kailangan ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Jongwon bilang kinatawan ng kanyang foundation na tumutulong sa mga pasyente at pamilyang nangangailangan. Kinomfort niya ang bata at dinala sa tabi ng kanyang ina para sa huling paalam. Kinaumagahan, gumising si Aiyong sa isang panaginip kung saan naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Agad niyang hinanap ang boses ngunit napagtanto niya na wala na pala ito. Siya ay muling napaluha habang naalala ang nakalipas, mga panahong buhay pa ang kanyang ina. Sa pagtatapos ng linggo ay naatasan si Sabi upang gawin ang kanilang shift. Si Sabi ay naging matigas sa kanyang ginawang schedule kaya naman nabigo si Aiyong na italaga siya kasabay sa schedule ni Duwon. Si Namkyang na namamroblema sa kanyang boyfriend ay nagmamakaawa kay Jae-il na makipag-swap sa kanya at nangakong babayaran niya ito sa susunod na buwan. Gayunpaman, pumalag si Sabi at sinabing dapat bayaran niya ito sa parehong buwan. Habang sila ay nagtatalo, umalis na sina Aiyong at Jae-il. Si Jae-il na pauwi na sana ay tinawag upang tumulong sa pag-assist sa isang buntis. Kinabukasan muling nag-away sina Sabi at Namkyang dahil sa isang habilin na hindi nila nagawa. Dahil dito, napagalitan si Namkyang dahil ang oras ay pumasok na sa kanyang schedule at hindi kay Sabi, dahilan upang ang kanilang hindi pagkakaintindihan ay lumala. Si Aiyong naman ay naatasan upang ipaliwanag sa pasyente na may placenta previa o inunan na nakaharang sa cervix at posibleng ito ay mahirapan sa panganganak. Ang kanyang mattress ay pwedeng matanggal at mangyaring naging madogo ito ay sasaksakan ng lobo ang kanyang uterus para makontrol ito. Mangyaring hindi ito naging magtagumpay ay sasaksakan ng catheter ang kanyang hita at magkakaroon ng uterine artery embolization para lubusang matigil ang pagdugo. Pagkatapos nito ay hiniling ng asawang lalaki kay Aiyong na alaga ang maigi ang kanyang asawa na tinawag niyang baby. Pagkatapos ay binigyan si Aiyong ng masarap na apple tea na tinikman ng kanyang mga kasama. Nainggit ang nurse sa pagiging sweet ng lalaki sa kanyang buntis na asawa at nagbigay pa ito ng regalo para lang maalagaan siya ng maayos. Naging popular ang lalaki sa ospital hanggang nagtanong ang nurse kung saan ba makakahanap ng ganong kalambing na partner. Sinagot siya ni Aiyong at sinabing meron, at nandoon lang sa bahay nila ang lalaking katulad niya.
Habang nasa isang pasyente, ibinulalas ni Namkyang ang inis niya sa isang doktor na walang iba kundi si Sabi, binanggit niya ang kawalang empathy nito at ang kawalan ng compatibility sa kanilang dalawa. Sa hindi inaasahan biglang dumating si Sabi upang magbigay ng isang mensahe sa pasyente. Ang kapatid naman ni Aiyong, na si Juyong, ay muling gumawa ng paraan sa pagbabaka sakaling mabuntis ito. Kaya naman sumangguni siya sa isang fertility clinic. Subalit ang nakakalungkot, ang mga embryo ay nabigong mabuhay, patunay na ang paraang ito ay hindi naging matagumpay. Samantala, sabay na umuwi sina Duwon at Aiyong. Hanggang nakatanggap ng tawag si Duwon mula kay Dr. Mayong, na nagsasabi sa kanya na inilagay niya si Duwon bilang pangalawang author lamang sa kanilang ginawang research paper. Bagamat malinaw na problemado si Duwon, pinili niyang manahimik. Ang matindi, napili ang kanilang research paper para ipresente sa darating na conference pero hindi sinabi ni Dr. Mayong sa kanya. Nang maglaon ay nanganak ang pasyente ni Aiyong. Dahil sa kanyang kondisyon, binalaan na ng team ang kanyang asawa tungkol sa panganib ng labis na pagkawala ng dugo sa panahon ng operasyon. Ito ay maaaring maging dahilan upang alisin ang kanyang matris, dahilan din upang labis na malungkot ang asawa. Sa kabutihang palad, matagumpay na nahinto ng team ang pagdurugo ng hindi nangangailangan ng hysterectomy. Dahil dito, ang asawang lalaki ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat, ngunit nang magising ang kanyang asawa, binanggit niya ang pagnanais ng isa pang anak pagkatapos ng 2 buwan. Kahit nang hihina, ibinulong ng asawang babae kay Aiyong ang kanyang pagkainis, na tinugunan naman ni Aiyong sa pamamagitan ng pagdagdag ng maaanghang na salita na may kasamang mora. Samantala, ang buntis na pasyente ni Jae-il ay bumalik muli para sa isa pang ultrasound. Pagkaalis ng kanyang senior na doktor, nag-alok si Jae-il na isagawa ang pag-scan ng dahan-dahan habang lubusan niyang pinapaliwanag ang bawat detalye kasama na ang maayos na posisyon ng bata na may kasamang galak. Dahil dito natuwa ang pasyente at nakatulong na maibsan ang kanyang takot. Gayunpaman, makalipas ang ilang araw, sa isang regular na check-up, hiniling niyang muli si Jae-il. Sa pagkakataong ito, napansin ni Jae-il ang isang parte kung saan ito ay may kinalaman sa daluyan ng dugo at agad na inalertuhan si Professor So. Siya ay na-diagnose ng uterine tear at nagrekomenda ng agarang operasyon. Dahil sa maagang pagkatuklas, parehong naligtas ang ina at sanggol. Ang pasyente sa kalaunan ay nagdala ng regalo upang pasalamatan si Jae-il na ngayon ay nasa nursery at pinagmamasdan ang mga sanggol. Doon ay nakilala niya si Dong mula sa CS. Samantala, tumindi ang tensyon sa pagitan ni Namkyang at Sabi. Nagbigay si Namkyang ng oras para makipag-usap sa kanyang nobyo sa loob ng kafe, at sinabing kapag di dumating ang nobyo sa ganung oras ay yun na rin ang katapusan ng kanilang relasyon. Ngunit dahil sa isang paperwork na kinakailangan nilang tapusin ay hindi pinayagan ni Sabi na si Namkyang ay umalis. Dinalintano ni Namkyang na late na siya sa sinabi niyang oras kaya naman nagmamadali siyang pumunta sa cafe ngunit wala doon ang kanyang nobyo. Dahil dito muli niyang sinisi si Sabi sa nangyari. Nang maglaon, nagkita sina Sabi at Duwon sa kantin at nagpas siyang tugunan ng isyo. Hanggang nakasabay niya si Namkyang sa isang kalapit na convenience store. Doon ay sinabi ni Sabi na may correction ang propesor sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Namkyang dahil di niya ito binigyan ng konsiderasyon at taos-pusong humingi ng tawad. Dahil dito, nahipo ang puso ni Namkyang at humingi din ito ng tawad sa kanya. Bilang bahagi ng kanyang pagiging resident doktor, si Aiyong ay itinalaga na dumalo sa medical conference kung saan ipinakita ni Dr. Mayong ang research paper na karamihan ay isinulat ni Duwon. Bagamat nagdahilan si Dr. Mayong pati na rin ang hindi pag-inform sa kanya na ipapresenta ang kanilang research, si Aiyong na nakarinig sa kanilang pag-uusap ay hinarap siya at iginiit na humingi siya ng tawad kay Duwon. Nag-atubili siyang gawin ito ngunit sa huli, nagsabi siya ng sorry bago umalis. Pagka-uwi, sina Duwon at Aiyong ay dumiretso sa park at doon ay nagbahagi sila ng sandali na magkasama. Habang sila ay nagkukwentuhan, nalaman ni Duwon na dinagdagan lang pala ni Aiyong ang mga salitang binitawan niya sa ospital para sa asawa ng kanyang pasyente, dahilan upang matawa si Duwon sa kanya. Habang sabay silang tumatawa, tila nagsisimula ng lumambot ang puso ni Duwon kay Aiyong. Nabukasan, pinag-usapan ng mga bagong interns ang 4 na first-year residents. Ayon sa kanila, si Aiyong ay may maikling pasensya, si Jae-il ay nasobrahan sa kanyang pagiging empatiko, si Namkyang ay magalitin kaya't banibiro siya na maaaring siya ay may alta presyon, at si Sabi ay nananatiling nonchalant at mahirap i-diagnose kung ano talaga ang kanyang tunay na nararamdaman. Samantala, sina Professor So at Ryu, ay nagpaplanong i-recruit ang isang bagong intern na doktor na si Tak Gion sa departamento ng OB-GYN.
Sinabi nila kay Namkyang na labis na hinahangaan siya ni Gion, at hinihikayat siyang maging mabait upang piliin niya ang kanilang departamento. Ang diskarte na ito ay nasubok ng si Gion ay nagkamali sa pagsasabi kay Ikson tungkol sa kanyang sakit habang tinitignan ang chart ng ibang pasyente sa parehong pangalan. Bagamat pinagalitan sila ni Chihong dahil sa nangyari, nananatiling mapasensya si Namkyang sa kanya. Dahilan upang sabihin ni Gion na siya ang pinakamabait at nakakaintindi sa kanya. Sa kanilang lounge, habang ang mga residente ay nagsasanay sa pagtahi, si Aiyong ay namumukod tangi sa pinakabihasa. Napag-alaman din na si Aiyong ay dating nangunguna sa pinakamagaling sa eskwelahan kung saan isa na si Namkyang sa kanyang katunggali, ngunit biglang sinabi ni Aiyong na walang kwenta ang pagiging valedictorian kung lagi naman siyang gutom. Sa araw-araw na pangyayari sa departamento ng OB-GYN, ang mga sunod-sunod na emergency ay patuloy na nakakadiskeril sa mga naka-schedule na operasyon, na nagdudulot ng alitan sa pagitan ng mga OB-GYN doctors at sa ibang mga departamento. Bilang resulta, ang mga first-year residents ang laging nasisisi. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang pasyente na may cancer. Hiniling ng kanyang anak na ilihim ng mga doktor ang kanyang diagnosis, sa takot na tumanggi siya sa operasyon pagkatapos makita ang pagdurusa ng iba pang miyembro ng pamilya na may cancer, kahit pa ang mga ito ay naoperahan na. Nang maglaon, naabutan ng mga residente si Dr. Duwon sa isang hapunan. Matapos ay hinatid ni Duwon si Aiyong pauwi. Nang malaman ang pagdating sa bahay, ang kanyang ate na kumakain ng masarap na hapunan ay biglang itinago ang ulam at pinalitan ng simpleng seaweeds. Habang ang mag-asawa ay natatawa sa kanilang ginawa, nalaman pa rin ito ni Aiyong at nainggit dito. Dahilan upang mag-promise si Duwon na bibilhan siya kagaya ng sa kanyang ate. Ngunit agad niya itong binawi pagkatapos niyang maalala na aalis siya para magbakasyon. Habang nalalapit ang kanyang pag-alis, ang ibang mga propesor ay nagsimulang lumapit sa kanya para humingi ng tulong, na nagpapakita kung gaano siya maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nahihirapan si Namkyang na makakuha ng pag-aproba mula sa parehong mga pasyente at mga doktor. Karamihan sa mga kredito at papuri ay hindi sinasadyang napupunta sa intern na doktor, na si Gion. Samantala, si Sabi ay nasasangkot sa isang conflict na kinasasangkutan ng pediatric department. Sa kabila nito, nagawa niyang magbigay ng oras para sa mga bagong silang. Kasabay nito, napawain si Aiyong sa pangkat ng mga anesthesiologist dahil sa isa pang emergency na dumating. Nanindigan si Jail nang hilingin ng isang doktor mula sa ibang departamento na ipagpaliban ang pagsusuri. Sa kalaunan, ang lahat ng mga residente ay nagsasama-sama para sa isang pagkain at sama-samang sumang-ayon na oras na upang ipaglaban ang nararapat sa mga doktor mula sa ibang mga departamento. Bago umalis ay nagpaalam si Duwon bago siya magbakasyon sa Taiwan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, hindi sinasadyang ihayag ni Gion ang diagnosis na kanser sa matandang pasyente. Sa gulat, nagalit siya na itinago nila ang kanyang sakit at halos tumanggi siyang magpa-opera. Humingi ng paumanhin sina Profesor Ryo at Namkyang sa pagtago ng katotohanan, ngunit pinasalamatan ng babae si Gion sa pagiging tapat at sa wakas ay sumang-ayon ito na magpatuloy sa operasyon. Habang nagre-relax si Aiyong, pinatawag siya para sa isang emergency. Isang dayuhang pasyente na hindi nakakapagsalita ng Korean o English ang biglang dumating para manganak. Nang walang ibang mga doktor na maaasahan, inutusan ni Profesor So si Aiyong na maghanda para sa operasyon. Batay sa record ng babae, kinakailangan siyang operahan. Habang kinakabahan si Aiyong, kinuha niya ang scalpel para simulang buksan ang tiyan ng babae, ngunit biglang dumating si Duwon. Nalate siya sa kanyang flight matapos makatulog at nagmamadaling bumalik nang marinig ang tungkol sa emergency. Sa tulong niya, matagumpay nilang nailabas ang sanggol at nailigtas ang mag-ina. Samantala, sa wakas ay nakatanggap si Namkyang ng tawag mula sa kanyang kasintahan. Nalaman niyang nasa ospital ito kasama ang kanyang ina na kinakailangang magpagamot dahil sa pagkahulog. Ngunit sa halip na makipag-ugnayan upang ayusin ang kanilang on and off na relasyon, tinanggap niya na tapos na ang kanilang relasyon. Kaya naman kahit masakit para kay Namkyang, sinabihan niya ito na huwag mag-atubiling tumawag mangyaring kailangan siya. Mabigat para sa kanya ang pangyayari kaya naman napahagagol siya sa iyak, pero habang nasa kalagitnaan siya ay bigla siyang tinapik ng natatawang Gion, na nakasalubong niya sa daan. Dahilan upang mabigla si Namkyang at tumigil sa pag-iyak. Sa oras na ito, nag-text si Aiyong kay Duwon para makipagkita sa kanya sa rooftop. Ngunit habang siya ay naroon, dumating ang isa sa kanyang kasamahan mula sa departamento ng anesthesiology. Binigyan siya ng payong at inaya siya para sa isang hapunan. Kasabay nito ay ang pagdating ni Duwon. Doon ay natigil siya habang naririnig ang pag-uusap ng dalawa.
Samantala, isang pangyayari ang hindi inaasahan at si Sabi ay kinakailangang operahan. Sa isang flashback, makikita na siya ay hinimatay. Sinabi sa kanya ni Professor Ryu na kailangan niya ng operasyon upang alisin ang isang fibroid. Dahil dito, lubos na inalagaan siya ng kanyang mga kasama, sa pamamagitan ng pagmamalasakit at suporta sa kanya hanggang siya ay gumaling. Kinaumagahan, napansin ng mga kasamang doktor ni Duwan na wala siya sa dati niyang pwesto kung saan siya tumatambay para mag-relax. Yun ay dahil gusto niyang makasabay si Aiyong papasok sa trabaho. Habang sila ay papunta sa ospital, tinanong ni Duwan kung bayad na niya ang kanyang utang. Siya ay natuwa pagkatapos malaman na malapit na etong matapos, bagay na ipinagtaka ni Aiyong kaya naman tinanong niya ang lalaki kung siya ba ay nag-aalala para sa kanya. Sa ospital, ipinagdiwang ni Aiyong at Namkyang ang ika-100 araw ng isang pasyente sa ospital kasama si Professor So. Napag-alaman na ang babae ay high risk sa pagbubuntis kaya't kailangang manatili sa ospital para maalagaan. Samantala si Sabi naman ay naiinip na sa pagiging pasyente. Gusto na niyang bumalik muli at magsimulang magtrabaho ngunit kinakailangan muna niyang maghintay. Sa high-risk pregnancy ward, nasaksihan ni na Professor So at Aiyong ang isang pasyenteng matagal na sa ospital na tumutulong magbahagi ng kanyang karanasan at nalalaman para sa isang high-risk na pasyente upang humiga ito ng tama. Pagkatapos ng kanilang check-up ay pinagsabihan ni Professor So si Aiyong dahil sa hirap siyang kumbinsihin ang babae at kinakailangan pang iba ang magpaliwanag para sa pasyente. Dahil dito, sinabihan si Aiyong na i-summarize ang isang libro upang mabalikan muli ang nilalaman nito. Nang maglaon, nag-cross ang landas ni Aiyong at Dr. Duhong. Napag-alaman na matagal nang kinukulit ng doktor si Aiyong upang kumain sa labas ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang mga mensahe. Doon ay nagpasya sila na kumain sa labas pagdating ng hapunan. Sa hindi inaasahan ay nakita sila ni Duhong na magkasama. Samantala, nakipagkita si Jae-il sa kanyang tutor at first love, na si Jang Gae-wool. Ngunit pagkatapos niyang ipagtapat na may gusto siya sa kanya noon pa, ay siya naman ang pag-amin ng babae na may boyfriend na siya. Sa kanyang pagbabalik, napag-alaman na ang ina ni Namkyang ay na-admit sa ospital para sa operasyon. Napag-alaman din na ang kanyang mga magulang ay nagpapatakbo ng isang dumpling business at si Namkyang ay madalas na magalit sa kanyang ina. Kinabukasan, si Sabi ay patuloy na gustong bumalik sa trabaho, ngunit hindi nagtagumpay. Habang pinagsasaluhan ng mga residente ang mga dumpling na ipinadala ng ina ni Namkyang, nabanggit nila kung gaano kaswerte si Namkyang sa kanyang ina. Nagkomento naman si Aiyong at binanggit na mapalad sila at buhay pa ang kanilang mga magulang, kabaliktaran sa kanya na wala na talaga. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Namkyang kung gaano siya kamahal ng kanyang ina, kaya naman sinamahan niya ito sa operation theater at naghabilon sa doktor na naruroon bago tumungo sa kanyang sariling trabaho. Di nagtagal, napag-alaman na ang matagal ng umaasam na ina ay nawalan ng kanyang sanggol. Inako ni Aiyong ang responsibilidad na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya ayon sa protokol at malumanay siyang hinihikayat na kumain. Ikinwento niya sa babae kung paano nawalan ng anak ang kanyang sariling kapatid sa parehong paraan, at kung paano siya umiyak ng husto sa pagsisikap na hindi madama ng babae ang pag-iisa sa kanyang nararanasan. Sa ibang lugar, ang ina ni Namkyang ay pinalabas matapos maalagaan ng mabuti ng kanyang mga kaibigan at mga ibang doktor. Hindi maiwasan ni Namkyang na maluha at hiniling sa kanyang ina na huwag hayaan ang sarili na magkasakit muli. Sa hapunan kasama ang mga residente, nalaman ni Duwon na papunta na si Aiyong para makipagkita kay Duhong. Sa restaurant, lumalabas na si Duhong ay hindi lang mag-isa. Doon ay inimbita rin niya ang kanyang mga kasama na doktor na dating tumulong kay Aiyong para magpaanak sa isang foreigner na naopera dahil sa breech baby. Dahil dito, higit na gumaan ang pakiramdam ni Aiyong at nawala ang kanyang kaba. Habang pabalik sina Aiyong at Doong sa ospital ay inamin ng doktor na may gusto siya kay Aiyong. Binanggit din niya na alam niyang may gusto si Aiyong kay Duwan at tinanong siya kung ano ang masasabi niya sa kanyang one-sided love kay Duwan. Dagdag pa niya na sana ay hindi siya magtagumpay kay Duwan dahil paniguradong masasaktan siya. Pagdating sa lounge ay binalikan ni Aiyong ang naiwan niyang cellphone at nakatanggap ng mensahe mula kay Duwan na gusto muling sumabay sa kanyang pag-uwi. Habang nasa hintayan ng bus ay naroon din ang isang magkasintahang magkayakap. Sinabi ni Aiyong na gusto niya rin ng ganun, bagay na nagtulak kay Duwan upang sapilitang sabihin ang kanyang nararamdaman. Ngunit mukhang na-misinterpret niya ito dahil ang tinutukoy ni Aiyong ay ang kagustuhan niyang maupo dahil sa pagod. Tinawag siya ni Aiyong upang paupuin sa kanyang tabi, at habang wala siyang kaalam-alam sa mga binigkas ng doktor, ay nabigla na lamang siya sa di maipaliwanag na titig ng doktor sa kanya.
Kinabukasan, pumasok ang 4 na residente na magkakasama ngunit dahil puno na ang elevator, naiwan si Namkyang upang maghintay muli. Doon ay nakita niya si Professor So at Dr. Tak. Si Dr. Tak ay gustong kunin ni Professor So sa OB-GYN department sa pamamagitan ni Namkyang. Ngunit pagkatapos niyang sabihin na si Namkyang ang pinaka-the best na doktor na nakilala niya, ay nagpakita ito ng kawalang interest sa OB matapos niyang hindi handshake si Professor So. Sa ibang lugar, makikita si Aiyong nakasama ang PD ng isang bagong palabas sa TV at ang kanyang koponan na gumagawa ng isang variety show batay sa buhay ospital. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Myung kasama ang isang buntis na pasyente na nangangailangan ng agarang pangangalaga. Ni-record ng camera crew ang eksena habang ine-interview si Dr. Myung na nagdala ng buntis mula sa isang department store. Doon ay ipinangako niya sa pasyente na sisiguraduhin niyang manganak ito ng normal habang nasa harap ng kamera. Ngunit matapos makita ang hospital record ng babae ay kinwestiyon ito ni Aiyong dahil sa mga potensyal na komplikasyon. Samantala, isang senior doctor ang napag-alitan ng kanilang propesor dahil sa isang gawain na hindi nagawa ni Jae-il. Gayunpaman, sa halip na magalit siya kay Jae-il ay pinakitunguhan siya ng may kabaitan, na nag-iiwan ng magandang impresyon kay Jae-il at nagunjok sa kanya na huwag ulitin ang pagkakamali. Pagkatapos ng hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan, binisita ni Aiyong ang kanyang pamilya. Napag-alaman na sa pagkakataong ito, ang pamamaraang ginawa ni Juyong upang muling mabuntis ay mukhang matagumpay dahil ang embryo ay buhay ngunit kailangan nilang maghintay pa para sa kumpirmasyon. Dahil dito, nagbukas si Aiyong ng bagong savings account para makabili ng regalo oras na manganak ang kanyang ate sa susunod na taon. Habang nasa bangko, nakatagpo niya si Doowon. Doon ay nagselo si Aiyong at silingin niya ito dahil binilhan niya ng pagkain ang kanyang ate ngunit ang sa kanya ay puro pangako lamang. Dahil dito, di na nakapagpigil si Doowon at inaya siya para sa isang hapunan sa susunod na araw. Samantala, naging mabait si Jae-il sa isang bagong intern na doktor na paulit-ulit na nagkakamali. Sa halip na pagalitan siya tulad ng ginagawa ni Sabi, pinili niyang habaan ang kanyang pasensya. Ngunit habang ang intern ay nasa kantin ay sinabi niya sa kanyang kasama na si Jae-il ay isang pushover. Hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Jae-il at muling nagsinungaling na tapos na ang pinapagawa kahit ang totoo ay hindi pa. Sa kanyang pagkabigla ay nasa malapit lang sina Jae-il at Doowon na nakikinig sa kanilang usapan. Sinubukan ng intern na humingi ng tawad pero mas pinili ni Jae-il na kumalma. Nagtapat siya kay Doowon na naiinis na rin at doon ay binigyan siya ng simpleng payo, pagsabihan siya sa kanyang pagkakamali, at purihin siya kapag siya ay nakagawa ng maganda. Samantala, patuloy na kinu-question ni Sabi ang desisyon ng kanyang senior na si Dr. Cha. Maliban dito ay hindi na sinasagot ang kanyang mga katanungan, at ang malala, nagbigay siya ng maling diagnosis. Ito ay nagbunsod kay Sabi upang direktang tawagan si Professor Cho. Kinabukasan, dahil sa paglabag sa seniority, ay napag-alitan sila ng propesor. Nang maglaon ay humingi ng tawad si Sabi na nagtulak kay Dr. Cha upang umamin na hindi rin niya alam ang sagot at ang malala ayaw niyang mapahiya dahil isa siyang senior doktor samantalang si Sabi ay first year pa lamang. Habang mayat-maya ay sinusuri ni Dr. Mahing si Aiyong tungkol sa buntis na pasyente, ay patuloy naman silang kinukuhanan ng kamera. Habang nagsimula na ang panganganak ng pasyente ay hindi pa rin lumalabas ang bata pagkatapos ng 3 oras. Hanggang sa maubusan na ito ng lakas ang dahilan upang himaukan ni Aiyong si Dr. Mahing na magsagawa ng C-section. Dahil sa pag-aalala ng masira ang kanyang imahe, si Dr. Mayong ay nagalit kay Aiyong at tumanggi siya na gawin ito. Ngunit nang makita niya ang pasyente ay bigla niyang sinigawan si Aiyong at sinisi kung bakit hindi pa ito naghahanda para siya ay operahan. Pagkatapos ng operasyon, sinabihan ni Dr. Mayong si Aiyong sa harap ng kamera na okay lang magkamali ngunit kailangan niyang mag-improve next time. Sa kabila ng mga kabi-kabilaang trabaho, ang mga plano ni Doowon na bigyan si Aiyong ng bulaklak ay di natuloy dahil ang tagahatid ay naaksidente, at ang malala, napagtanto niyang nabook niya ang maling petsa para sa kanilang dinner dahilan upang makancel ito. Sa pagkainis, isang bigong Aiyong ang nag-iisip na mag-resign na sa trabaho pagkatapos ng ginawa sa kanya ni Dr. Mayong. Ngunit bago pa ito mangyari ay ipinaalala sa kanya ni Namkyang ang tungkol sa darating na bonus sa nalalapit na Disyembre. Dahilan upang di na niya itinuloy ang pagre-resign. Nang maglaon, lumabas ang 4 para magkaraoke dahil sa imbetes yun ni Jae-il na gusto ring magpakitang gilas. Habang si Jae-il ay sumasayaw, sinabayan siya ni Sabi na kuhang-kuha ang kanyang bawat hakbang. Doon ay nalaman ni Jae-il na dati pala siyang tagahanga ng kanyang K-pop group. Ngunit sinabi ni Sabi na hindi si Jae-il ang kanyang gusto, bagkus ay ang isa pang kasama nila sa grupo.
Pagdating ng uwian, nakita ni Aiyong si Duwon na naghihintay. Siningil siya ni Aiyong kung bakit di na naman natuloy ang kanilang dinner na dalawa. Agad pinaliwanag ni Duwon ang mga nangyari pati na rin ang pagpapadala niya sana ng bulaklak na di nakarating. At para di tuluyang magtampo, umamin si Duwon na may gusto rin siya sa kanya, bagay na nagtulak kay Aiyong upang yakapin siya ng mahigpit. Pagdating sa pintuan, nalaman ni Duwon na nagbakasyon ang mag-asawa ng 4 na araw. Sa takot na baka di niya mapigilan ang sarili ay nagsinungaling siya na kailangan niyang bumalik dahil may kailangan pang tapusin sa ospital. Nagdesisyon din si Aiyong na bumalik kasama siya ngunit habang sila ay nasa elevator, di napigilan ni Duwon na halikan siya at sinabayan naman eto ni Aiyong. Sa lounge ay pinanood ng 4 ang trailer para sa bagong palabas sa ospital. Ang akala ng tatlo ay na kay Aiyong ang center character dahil siya ang doktor na halos umasikaso sa lahat. Nang malaman ni Aiyong na kay Dr. Mayong ang spotlight, lalo siyang nainas lalo na't naalala niyang muli ang ginawa nito sa kanya. Kaya naman nagdesisyon siyang umuwi na lamang ngunit paglabas niya ay muli niyang nakasabay si Dr. Mayong na nagtanong sa kanya para lang manginis. Habang pinapanood niya ang trailer sa kanyang cellphone ay siya naman ang pagkaontog niya sa salamin na ikinatuwa ni Aiyong. Samantala, isang pasyente dumating para magamot. Isa si Aiyong sa nag-asikaso. Habang siya ay sinusubukang buhayin, siya ay pumanaw dahil sa postpartum hemorrhage o labis na pagdurugo pagkatapos manganak. Hanggang pati sa pagtulog ay napanaginipan eto ni Aiyong kung saan bumubulwak ang dugo sa kanyang harapan. Kinabukasan, nagsagawa ng sesyon si Professor So tungkol sa PPH o postpartum hemorrhage upang malinaw na matukoy at mapigilan ito ng mga residente sa lalong madaling panahon. Ito ay matapos ng lumalalang kaso ng PPH. Dito rin nagsimula ang isang tunggalian sa pagitan ni na Professor So at Professor Kung. Matapos magturo ni Professor Kung tungkol sa PPH ay muli etong isinagawa ni Professor So, bagay na nagpagalit kay Kung. Ito rin ang nagtulak upang magpaligsahan sina Aiyong at Namkyang bilang tumatayong assistant doctors ng dalawa. Hanggang parehas nilang kailanganin ang operation theater. Inaasahan ng bawat isa na bumigay, pero pareho silang naging matigas. Samantala, matapos ang kanyang trabaho, si Sabi ay sumama sa panig ni Professor Ryu para mag-obserbo sa operasyon ni Professor Ryan na wala sa UB. Ito rin ang naging dahilan kaya't naging mainit sa kanya si Professor Cho. Pagka-uwian, muling isinakay ni Duwon si Aiyong at di maiwasang maglabas ng kanyang kakulitan. Pagdating sa bahay, sila ay nagpalitan ng mensahe ni Duwon na lumabas para maglakad-lakad sa park. Habang sila ay nagpapalitan ng mensahe ay natawa si Aiyong dahilan upang magtanong ang kanyang ate kung siya ba ay may boyfriend na at kung eto ba ay katrabaho niya. Biglang sumagot si Aiyong ng oo, bagay na nagpagulat sa kanilang lahat. Ngunit mas nagulat sila nang sabihin niya ang tungkol sa pag-aasawa. Subalit matapos sabihin ni Joyoung na dapat ipakilala niya ang kanyang boyfriend ay sumenya si Duwon at sinabing huwag, kaya naman biglang bumawi si Aiyong at sinabing nagbibiro lamang siya. Kinabukasan sa ospital, ay kumain ang dalawa sa isang silid. Nagtaka si Duwon at sinabing siya ay naguguluhan dahil sinabihan siya ni Aiyong noon na ilihim ang kanilang relasyon ngunit ngayon ay muli siyang nahawak sa kanyang kamay. Nagreklamo si Aiyong na yun lang ang tanging sandali na makapaglambing dahil lagi silang abala sa kanilang trabaho. Hanggang sa biglang dumating si Dr. Mayong na muntik nilang ikahuli. Nang maglaon, muling nagsagutan sina Aiyong at Namkyang dahil sa pressure mula kay Professor So at Professor Kung. Sa opisina, sinigawan ni Professor Cho si Sabi para sa tila pagbibigay sa isang pasyente ng pagkain na dapat sana ay mag-ayuno para sa kanyang operasyon sa susunod na araw. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang ibang doctors upang sabihin na ito ay isang pagkakamali na ginawa ng ibang residente at hindi si Sabi. Si Professor Raya, na nakasaksi sa kamalian, ay naging mabait kay Sabi at binigyan siya ng pangkape para makapag-relax. Kinabukasan, si Joyoung ay pumunta sa ospital para sa resulta ng kanyang dugo at nalaman na muli ay hindi ito naging matagumpay. Doon ay sinamahan siya ni Aiyong at sinubukang alimin siya. Samantala, biglang dumating si Ik-jun sa emergency room matapos magdikit ang kanyang mga palad dahil sa superglue. Napag-alaman din na siya ay isa ring doktor at kaibigan ni Professor So, na tawang-tawa sa nangyari sa kanya. Habang ang kanyang secret girlfriend at may-ari ng ospital na si Songhua ay biglang dumating upang asikasuhin siya. Kinalaunan, muling sinigawan ni Professor Cho si Sabi sa harap ng marami, dahilan upang siya ay umiyak at mapahiya ng husto. Sa wakas ay nagsalita si Professor Raya at hinarap si Professor Cho. Ipinaliwanag ang pagka-unprofessional nito at dapat ay gawin niya ito sa tamang lugar. Sa ngayon, habang nasa tawag,
nagmamadali sina Aiyong at Namkyang upang dalhin ang isang pasyente ng PPH sa Emergency Intensive Care Unit. Binasa ni Ik-jun ang mga ulat tungkol sa pasyente na nagkaroon ng liver transplant ilang taon na ang nakararaan at binigyan niya ng go signal ang team para sa operasyon. Parehong ginawa ni Aiyong at Namkyang ang kanilang makakaya matapos mabigla at habang sila ay kinakabahan ay parehong dumating sina Profesor So at Kung para sa operasyon. Sa kabutihang palad, nailigtas ang pasyente dahilan upang parehas na matuwa ang dalawa. Habang nagiging maayos ang mga bagay-bagay, ipinakita ni Ik-jun kay Songhua ang dating ground ng ospital, ang outpatient ward, na walang tao sa gabi. Habang binubuksan nila ang mga pinto ay naroon naman sina Jae-il at Sabi na nagtatago. Pagkaalis nila, tinanong ni Sabi si Jae-il kung bakit kinakailangan nilang magtago doon habang kumakain. Bago pa sila pumunta ay nangako si Jae-il kay Sabi na maghapunan sa isang lugar kung saan walang tao. Habang sila ay naglalakad palabas, bumalik si Jae-il para kuhanin ang kanyang coat. Sa kanyang pagkabigla ay nakita niya sina Aiyong at Duwon na lumabas sa isa sa mga silid na magkahawak kamay. Nabukasan sa opisina ng isang real estate agent ay nagsimula na sina Duwon at Aiyong na maghanap ng malilipatan. Nais nilang maghanap ng apartment malapit sa ospital at habang hinihintay nila ang agent na dumating ay naruroon si Dr. Do Jae-hak, na naging biktima ng scam ilang buwan na ang nakaraan. Dahil mangganganak na ang kanyang buntis na asawa ay kinakailangan niyang ibenta ng mura ang kanyang magandang bahay. Inalok niya ito ng mura kina Duwon at Aiyong ngunit napagkamalan siya ni Aiyong na isang scammer. Nang maglaon, kumain ang dalawa sa isang restaurant hanggang sa nagsimulang mabulunan ang isang customer. Agad tumulong sina Duwon at Aiyong para iligtas ang customer. Pagbalik sa ospital, may nakakita kay Duwon at Aiyong na magkasama. Habang hawak ni Duwon ang mukha ni Aiyong ay nakita sila ng isang OB-GYN nurse na bagong tanggap sa ospital. Pagdating sa opisina ay nangako ang nurse kay Aiyong na hindi niya ipagsasabi ang kanyang nakita. Samantala, magtatapos na ang unang taon ng mga first-year residents at papasok na sila bilang second-year resident doctors. Bilang paghahanda ay kinakailangan makahanap ng mga panibagong doctors na hahalili sa kanila. Sinusubukan ni Namkyang na kumbansihin si Dr. Tak na manatili sa OB-GYN department at sinabing ang pinipirmahan ng mga doctors sa OB-GYN ay birth certificate at hindi death certificate. Dagdag pa niya, tanging sa OB-GYN lamang nagko-celebrate dahil sa mga batang isinisilang. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya interesado. Samantala, si Aiyong ay naging attending doctor para sa kanyang propesor na si Jiung Si-bayuk, na isang workaholic. Kahit malapit na siyang manganak ay nagsasagawa pa rin siya ng operasyon para sa kanyang mga pasyente. Sa isa pang eksena, nagising si Jae-il na may nakapirming pa pagkatapos matulog sa isang kama ng panganakan. Ang kanyang daing ay nagbunsod kay Sabi upang asikasuhin siya at tumulong sa kanyang gawain. Ngunit dahil sa isang pangyayari ay nabuking ang kanyang pagkukunwari, bagay upang tanungin ni Sabi ang sarili, may gusto ba talaga siya sa akin? Nang maglaon ay lalong natuwa si Jae-il nang malaman niya na nag-aalala si Sabi para sa kanya. Sa ngayon ay binisita ni Jae-il ang isang matandang pasyente ng cancer kasama ang kapatid nito pero lagi silang nag-aaway. Ngunit nang maglaon, napahagogol ng iyak ang kapatid na nagbabantay dahil akala niya ay iniwan na siyang mag-isa. At dahil ang alam ng matanda ay malapit na ang kanyang oras, nagpakuha siya kay Jae-il ng kanilang larawan bilang isang alaala oras na mawala na siya. Sa isang hapunan ay kasama ni Aiyong ang kanyang kapatid na babae at bayaw. Doon ay hindi inaasahang makatagpo ni Aiyong si Namkyang, na sa wakas ay nakilala rin ang kanyang pamilya. Itinanggi ni Aiyong na kaibigan niya si Namkyang dahil ayaw niyang usisahin ng kanyang ate ang buhay niya sa ospital. Gayunpaman, patuloy si Namkyang sa pagkwento at pinaalam niya na laging perfect si Aiyong sa kanilang exams at siya rin ang pinakamabilis na magbasa ng ultrasound. Ngunit ayon sa obserbasyon niya, mahina si Aiyong sa social skills. Kinabukasan, na-admit si Professor Jiung sa ospital ngunit patuloy na binabaliwala niya ito at gustong magpatuloy sa trabaho. Ito ay nagbunsod kay Aiyong upang gawin ang mga gawaing nakasalang sa doktor. Samantala, kasama si Dr. Tak sa nag-aasikaso sa isang babaeng manganganak na. Doon ay nagkaroon ng sigawan at mabilisang pagtugon para sa pasyente at isa na si Dr. Tak sa kanila. Dahil sa pangyayari, nagka-interes si Dr. Tak at habang tinitignan niya ang record sa screen, lubos siyang umaasa na maging ligtas ang ina at ang kanyang sanggol. Nang maglaon, sa wakas ay inamin ni Professor Jiung na nakakaramdam na siya ng sakit at kinakailangan niya ng operasyon dahil hindi pa rin bumababa ang sanggol kahit pa matagal nang sumasakit ang kanyang tiyan. Hiniling niya kay Aiyong na gawin ang pagtahi para matuto siya, sa kabila ng kanyang pagtanggi.
Kinalaunan, binabalik-balikan ni Aiyong ang propesor para tignan muli ang kanyang tahi at masiguradong okay siya. Sa huli, lumabas na napakahusay ng kanyang ginawa. Kinabukasan, nakatanggap si Sabi ng text mula kay Duwon at Aiyong na may parehong address para pagpadalhan sa regalong ibibigay. Doon ay napagtanto nilang magkasama silang nakatira sa iisang lugar. Samantala, narinig ni Namkyang mula kay Duwon na ang kapatid ni Aiyong ay kanyang sister-in-law. Hanggang sa nakita ng tatlo ang isang video ni Duwon at Aiyong na nililigtas ang isang lalaking nawalan ng malay sa restaurant. Pagkatapos mapagdugtong-dugtong ang mga pangyayari ay nagkaroon sila ng iisang sagot, ang dalawa ay kasalukuyang nagde-date.